Eto na naman mga kapatid ang magpapayak sa China dahil ang Pilipinas, US, Japan at Australia, apat na bansa yan mga tol, magsasagawa ng maritime cooperation mga tol. At alam naman natin mga kapatid na kahit wala tayong intensyon na kahit ano no sa China, gumagawa sila ng sarili nilang multo na kinakatakutan din naman nila. Every time na meron tayong activity sa West Philippine Sea, ang lagi nilang sinasabi ay provokasyon. Yung Pilipinas daw nag-aanyaya ng iba't ibang mga bansa para daw palalain ang sitwasyon, mga tol. Diba? So pag-usapan na natin, di ba? Ang Pilipinas, US, Japan magsasagawa ng maritime cooperation. Eto mga kapatid, balita yan sa GMA Integrated. Bibigyan lamang natin to ng reaction and commentary. Talagang ang Pilipinas ngayon ay panindigan na natin yung sinasabi ng China. Total, binibintangan na nila tayo, di ba? So, inisin na natin sila. So, wag na natin patagalin to mga tol. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Saan puwersa maglalayag sa West Philippine Sea bukas ang mga barko ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia. Nakatutok si JP Soriano. Sa pinakabagong lehitimong misyon ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea, muling binuntutan ng China ang mga barko ng Pilipinas. Ilang ulit nang inihayag ng Amerika at ng mga kaalyado nating bansang Australia at Japan ang kanilang pagkabahala sa mga mapanganib-anilang hakbang ng China. Tatandaan nyo mga tol kapag ang Pilipinas lang ang naglalayag dito sa WPS, binubuntutan ng China yung mga barko natin. Nire-regio challenge tayo, worst, inaharangan, binabangga, wina-water cannon mga tol. Kayang-kaya nilang gawin yan sa Pilipinas. Pero kapag tayo merong kasamang ibang bansang naglalayag mga tol, matsyag lang sila sa malayo. Hindi makalapit, hindi makagawa ng kahit anong aksyon mga tol. Kasi nga mga duwag din yung mga yan. Tayo lang talaga mga kapatid ang hinaharas ng mga yan dahil kinakayan-kayanan nila tayo. Binabraso nila tayo. After nilang magmatsyag, after nilang tumingin-tingin lang, biglang maglalabas sila ng press statement, no? Na ang Pilipinas naglalaro ng apoy, ang Pilipinas hindi tumutupad sa kasunduan, blah 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 blah. Kung ano-ano mga pinagsasasabi nila Wang Wenbin, nila Mao-Ning, alam mo, kabisado na natin mga pangalan nila di ba? So hanggang ganun lang sila. Pero kung titignan mo no, sa matagal na nating pagre-reaction video rito, makikita mo talaga yung karuwagan nila mga tol. Wala talaga, ampaw na ampaw talaga sila mga tol. Sa West Philippine Sea, para pagtibayin ang regional at international cooperation ng Pilipinas at mga naturang bansa, magkakaroon sila ng Maritime Cooperative Activity o MCA sa West Philippine Sea bukas. O yan tignan natin mga kapatid kung ang China magagawang bumuntot. Tignan natin mga tol kung ang China magagawang man-radio challenge, mangharang, mambangga, mang-water cannon. Tignan natin mga tol. And expect natin hindi nila magagawa yan. Bakit? May kasama tayo O ayan kakatapos lang nitong nakaraan lang yung BFAR PCG mga kapatid sa another lehitimong mission natin. Nagawa nilang bumuntot-buntot ulit sa atin mga tol. Pero tignan nyo to, itong mangyayari. April 7, today, April 7 kasi ngayon pero napapanood nyo kasi to April 8. So eto mga kapatid, tignan nyo Tignan nyo kung ano magagawa ng China dyan. Naayon sa US Department of Defense, naayon sa international law, pati sa domestic laws ng mga kalahok na bansa. Inaasahang mapapalakas nito ang defense, tactics, techniques at procedures. Iginiit din ng Amerika, Japan at Australia na legally binding at dapat sundin ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award. Sabi ni Defense, sampal na naman sa mukha ng mga Chekwa, mga tol. Ang sarap din kapag sinasampal sila ng katotohanan no? Nililinaw na nito mga bansang to mga tol. Kung paano, ito hindi man direktahang sinasabi nila no, pero sinasampal nila sa pagbumuka si Xi Jinping na yung ginagawa ninyo, labag yan sa batas. Labag yan sa international law. Ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award. Sabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, umpisa pa lang ito sa serye ng pagtutulungan at kooperasyon ng anyay mga peace-loving peoples ng 4 na bansa. Ito yung tamang ginagawa ng presidente at ng bansa natin mga kapatid.
Kasi sa ganitong paraan, maiiwasan talaga ang gera. No, hindi naiintindihan 'to ng mga pro-China o alam nila 'to mga tol. Alam 'to ng mga nasa politics na mga pro-China. Kaso siyempre ba't nila sasabihin 'to sa mga tagasunod nila? Eh di nasayang yung effort nila mga kapatid. 'Di ba? Lahat ng katotohanan itatago nila, ang ilalabas nila puro kasinungalingan. Bakit makakaiwas sa gera itong mga ganitong klaseng aktibidad? Mga tol, ang China, hindi makikipaggera sa 4 na bansa ng sunod-sunod yan, ng sabay-sabay. Hindi nila Taiwan nga hindi nila magera-gera eh, 'di ba? Japan nga ilang beses na silang binobomba ng water cannon, wala naman silang palag eh. 'Di ba? Sa Vietnam na sumasakop din dito sa West Philippine Sea, marami ding naitayo. Hindi naman nila nagagalaw-galaw. Yung India matagal na nilang nakakasagupa 'yun, di naman sila nagde-declare pa talaga ng gera doon, 'di ba? Tapos eto, lalabanan nila United States, Japan, Australia, Pilipinas ng sabay-sabay. Ngayon, yung ginagawa ng Pilipinas na pakikipag-alyansa dito sa mga peace-loving people, sabi nga gano'n ni Honorable Gilberto C. Chidoro, Secretary of National Defense. Yung mga ganito mga tol, magpapa-atras to sa China. Back off kayo, China. 'Di ba? Hindi sila magiging agresibo rito. Agresibo lang sila kapag Pilipinas lang mag-isa ang naglalayag, walang kasama eh. 'Di ba? Yun lang ang kinakaya-kaya nila. Bulas nga eh. 'Di ba ang bully kapag ikaw lang mag-isa, kayang-kaya ka niya pero pag maraming kang kasama at hindi naman siya lumalapit? Ganun yan mga tol. Operasyon ng ani ay mga peace-loving peoples ng 4 na bansa. Sabi ng DND, 5 barko ang maglalayag para sa maritime cooperative activity. Ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz ng Pilipinas. USS Mobile na littoral combat ship ng Amerika. Wow. HMAS Waramunga na tribal class destroyer ng Australia. At JS Akebono na destroyer ng Japan Maritime Self-Defense Force. Putek, puro pala mga destroyer to eh. Takot mo lang mga destroy China. Sige, lapit ka. Lapit ka. Pag ginulo mo tong 5 to na naglalayag lang at naayon sa batas ang gagawin nila, ewan ko na lang kung ano sasapitin mo. Hindi ko may bibigay yung exact na grid coordinates, but it will be within our EEZ in the West Philippine Sea. And they will go from south going to the north, encompassing the boundary of Westcom and Arnolcom. Sabi ng DND, hindi dapat maging dahilan ang quadrilateral para lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Hindi talaga mga tol. Kasi unang-una walang sapat na dahilan para lumala dahil etong paggaganapan ng quadrilateral operation na to mga kapatid ay sa loob ng West Philippine Sea, exclusive economic zone ng Pilipinas. So kung titignan mo, supposedly wala talaga dapat no na magpapalala ng kahit anong tensyon. Pero since na ang China inaangkin ang kabuuan ng South China Sea at lahat na lang ng aksyon na ginagawa ng Pilipinas ay itinuturing nilang provokasyon, asahan na natin mga kapatid, magngangawa na naman tong mga Chekwa. This MCA is being conducted within the Philippine EEZ. Yan o. In accordance with international law. Yan o. Na binanggit ko kanina, established norms in pursuit of our national interests. Although we expect China to malign the exercise as they always do. Di ba? Tulad ng sinabi ko, nasa loob tayo ng EEZ eh. Accordance pa with the international law. Pero sabi nga, although we expect China to malign the exercise as they always do. Although we expect China to malign the exercise as they always do. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang tugon ng China sa pahayag ng DND. Pero dati na nilang inaalmahan ang mga ganitong kooperasyon na tinawag nilang paglabag sa kanilang karapatan sa dagat na bahagi raw ng kanilang teritoryo. Mga ungas sila. Para sa GMA Integrated. Alright mga kapatid, eto ngayon. 'Di ba? Mag-e-exercise ang Pilipinas at US daw hanggang sa dulo ng exclusive economic zone na 200 nautical miles. So eto ngayon, magsasagawa ang Pilipinas, US, Japan, Australia ng maritime cooperation. Dito ngayon matetesting ulit. Tetestingin nitong 4 na bansa na to kung gaano talaga kaangas ang China. Kung totoo ba yung tikas nila o ampaw. Alam mo yung ampaw? Ampaw ng China mga tol eh.
Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, pwede ka mag-comment dito. Anong masasabi mo? Comment ka na lang sa baba mga kapatid. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out!